kapag meron kahit isang bulate, kahit nga kalahati lang lumabas, tingin nyo, no? Paano kung putol yung bulate? Yung putol, yun. Kahit na putol pa yung bulate basta lumabas, iisipin kasi natin baka may naiwan sa loob. So, once na may adult na bulate, may chance na merong mga eggs yun. Kaya usually, pag may adult worm na lumabas, kahit na isa, kahit na putol, kahit na maliit na dulo lang nung bulate, repeat the purga after 3 months. After 3 months. Kasi, ang tinatamaan lang ho ng pampurga is the adult worm. So, kung meron siyang naiwang mga eggs, it will, yung sa life cycle ng bulate, takes 3 months bago siya maging adult. So, yun ang premise dun eh. Na pag may isang bulate, baka, ang isip mo, ang doubt namin is baka may naiwang eggs. Itlog. At kung may naiwang eggs, hindi yung tatamaan ng pampurga na gamot. May tanong ako, for example, edi si bulate, tapos nag-itlog. Gaano katagal bago mag-hatch yung itlog? Basta from itlog to adult is 3 months sa life Ganun. cycle. Kaya usually, pag nag-passage ng bulate, you have to repeat the pagpupurga after 3 months. So usually ikaw, mga pasyente mo, mga nakakailang beses sila nagpupurga? On the minimum? On the minimum, yung sa akin, pagdating ng 2 years old, at least yearly, kung meron akong doubt na siya ay may bulate. Okay. Whether may lumabas or wala. Yung pinakamahabang tinreat mo for purga, gaano katagal? Yun lang na. So, 2-year-old, years back, ang presenting symptoms niya is appendicitis. However, nung hinawakan yung mismong bituka ng bata, nung pinutol yung appendix, naramdaman nung surgeon na maraming bulate sa loob. Ganun? In fact, this child, matatawa ka, post-anesthesia, may lumalabas na bulate sa ilong niya, sa bibig niya, habang natutulog yung bata. Ganun ka-infested yung 2-year-old child na yon. So, although kasi na-transfer sa ibang hospital to kasi financially constrained sila, so hindi nila kayang mag-follow up sa amin, ni-refer namin sa isang government hospital. Yun ang isa sa recommendation namin is really purgahin siya. Literally, kung kaya, every 2 weeks, kung may lalabas. Ano yung mga symptoms na baka may bulate sa tiyan ng bata? Oo, itong bata na to, Malalaman mo na ba, madidistinguish mo na ba yung symptoms na konti pa lang sa madami na? Or... well, kasi dito sa kaso na to, dumating siya marami na. Pero nakita ko yung behavior niya na really prone siya na magkaroon ng bulate. Number 1, hindi sila nag-uugas ng kamay when holding food. Tapos makita mo, yung food niya, dun sa kama niya, nakakalat lang yung food. Tapos pinapabayaan nilang isubo ng bata yung food na naandun sa kama. Yun ang napansin ko dun sa caregiver. Madumi ang kamay, nakakalat lang yung food sa kama. So, ibig sabihin nun, hindi sila hygienically, hindi sila malinis, basta... yun. Tapos, minsan, pag may nahulog na pagkain, kahit saan pupulutin ng bata, isasubo niya. So, that's one. So, makikita mo yung behavior pa lang ng bata, tsaka yung caregiver, na magiging talagang prone yung bata. Tapos, even the bottles are not really kept clean. Makita mo, inuulit-ulit lang, tapos binabanlian-banlian lang. Wala sila, hindi sila sabi ko, you have a sterilizer? Wala daw. So, yun. So, that's 2. Tapos, yun nga, yung bata is underweight for a 2-year-old. Tapos malaki tiyan. Tapos, medyo mga malaki ang tiyan, tsaka maputla. Malaki tiyan, maputla. Tapos so payat yung extremities. Oo, payat ang extremities. So, alam mo talaga na siya, 1, undernourished, may anemia yung bata, at saka yun nga, yung tummy niya medyo malaki. On the onset, kasi nung dumating siya kasi, meron siyang tinatawag na surgical abdomen. So, talagang medyo nagbo-bloat yung tiyan. But, after that, syempre, minsan hindi mo makikita kasi kung payat na payat yung bata, siguro, may part ng nutrition na makikita mo kung minsan maliit din yung tiyan eh. Hindi palagi yun na malaki yung tiyan. Minsan maliit ang tiyan kasi wala din siguro masyadong kinakain yun. Pero yun nga, overall, yun ang napapansin kong profile ng mga batang may yun, yung severe form of parasitism na nag-cause na talaga ng obstruction dun sa intestines niya. May worm ka sa tiyan, makikita mo ba sa pupo yun o hindi? Pwede siyang lumabas sa pupo. Pwede. Pero pwede ring hindi. Kasi merong tandaan nyo, ang may life cycle ang bulate. Pag once na kinain nyo siya, may life cycle, especially yung tinatawag na Ascaris lumbricoides, may part na pupunta siya sa lungs. So, pupunta siya sa kung saan-saan eh. Kaya yung iba natatakot kasi lumalabas sa ilong, lumalabas sa bibig. So, itong bata na to, literally, under anesthesia, post-op, tulog na tulog yung bata. Meron pang effect ang anesthesia, pero may lumalabas sa ilong, may lumalabas sa bibig na bulate. Ganun ka-infested. Kaya nga sabi ko doon sa mga nanay, hindi totoo na mapapatulog nyo yung gamot, yung bulate. Kahit na uminom kayo ng
pampatulog kasi this child is under general anesthesia and yet yung kanyang mga bulate is very aggressive. Kasi tandaan nyo, ang naapektuhan nung pampatulog or ng sedative is the child, hindi yung bulate. Okay. Okay, so wala pong effect na magbigay pa kayo ng mga sedative na gamot bago magbigay ng pangpurga. Okay. Kasi hindi siya maapektuhan. Yung bulate po per se.